May mga taong nag-iisip na nag-iisa ka. Na ang kanyang katahimikan ay tanda ng kahinaan. Na ang kanyang kawalan ay isang pag-atras. At pagkatapos, kapag hindi nila ito inaasahan, ang katarungan ng langit ay nagsimulang kumilos. Hindi nakikita. Hindi mapipigilan. At ngayon, lahat ng bagay ay bumabalik sa buong lakas. Ang video na ito ay para sa iyo, pinili. Sino ang nakakaramdam na ang kanilang pangalan ay naantig ng hindi makatarungan, na inakusahan kanila ng walang batayan, na sinubukan kanilang burahin? Ngunit ang hindi nila alam ay sa paggawa nila nito, nagkakagulo sila sa isang bagay na sagrado. Sa pamamagitan ng isang makalangit na tipan na nagpoprotekta sa iyo. At iyon ang dahilan kung bakit nagsimula ang kanilang pagbagsak, walang iskandalo, walang babala, walang paraan palabas. Mayroong isang sakit na dinadala ng marami sa katahimikan, ang sakit ng pagiging mabuti at hindi pagkakaunawaan. Upang maprotektahan at ipagkanulo. Upang makamit ang isang layunin at maging isang palaging layunin. Ngunit sa araw na ito, ang sakit na ito ay makakahanap ng kasagutan. Isang kasagutan na hindi nagmumula sa lupa, kundi mula sa langit. Isang tugon na isinasagawa na at walang sinuman ang makakapigil. Kung nakarating ka na sa ganitong kalayo, hindi ito aksidente. Ipinakita ng Diyos ang sandaling iyon. At kung ang iyong espiritu ay nagsimulang mag-react sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa mga salitang ito, pagkatapos ay huminga ng malalim at manatili hanggang sa katapusan. Dahil sa susunod na mangyayari sa iyo ay maintindihan mo ang lahat ng nangyayari sa iyong paligid. Bibigyan ka nito ng pangunawa at lakas. Pagkatapos ay nag-subscribe siya sa channel, isinaaktibo ang kampanilya at nagkomento sa ibaba, hindi ako mahawakan dahil nagdadala ako ng isang sagradong misyon. Sama-sama nating ipalaganap ang salitang ito. Dahil hindi ka nag-iisa. Ikaw ay ligtas. Inakusahan ka nila na duwag ka dahil pinili mong manahimik. Sabi nga nila, nawalan ka ng lakas, hindi ka nagre-react, hinayaan mo na lang ang lahat. Ngunit ang hindi nila alam ay ang iyong katahimikan ay hindi sumusuko, ito ay pag-unawa. Tumahimik ka dahil alam mong nakakagambala lang ang ingay nila. At kapag nais ng langit na kumilos, ang pinili ay tahimik upang hindi makagambala sa kautusan. Ang katahimikan ng pinili ay hindi kailanman pagiging pasibo, ito ay isang espiritual na diskarte. Habang nag-uusap sila, nanonood ka. Habang sila ay nag-aaway, ikaw ay nagdarasal. Habang sila ay umaatake, nagtatago ka sa Diyos. At doon nagsimula ang pagbabalik loob. Sapagkat siya na tahimik sa harap ng digmaan, ay ibinibigay ang digmaan sa mga kamay ng mga taong hindi kailanman natalo. At ang kalangitan ay laging nakikipaglaban ng tahimik, ngunit tiyak. Inilantad ng iyong katahimikan ang kanilang pagmamadali. Ang iyong kawalan ay nagsiwalat ng kanilang kawalan ng pag-asa. Ang kaaway ay kumakain ng mga reaksyon, at kapag hindi niya natagpuan ang iyong mga reaksyon, siya ay naging bulag, nalilito, walang direksyon. Akala niya ay gabayan kanya sa pamamagitan ng sigaw, ngunit ang sagot mo ay katahimikan na mas masakit kaysa sa 1,000 salita. Doon nahulog ang maskara. Doon nagsimulang sumigaw ang katotohanan ng mag-isa. Ang iyong posisyon ay nalilito sa mga taong umaasa sa paghaharap. At kung ano ang dapat na maging digmaan ay naging isang eksibisyon. Dahil alam ng tunay na mandirigma kung kailan kukunin ang espada, ngunit alam din niya kung kailan tatayo at hayaan ang Diyos na ipakita sa kanya kung sino ang sino. Kapag ang Diyos ay naghahayag ng walang pag-aalinlangan, walang pag-aalinlangan. Lahat ay magkasya. Ang pagpili ng katahimikan ay kung ano ang nagpapanatili sa iyo na hindi mahawakan. Dahil ang kanilang ingay ay nakakaakit ng paghuhusga ng tao. Ngunit ang iyong katahimikan ay nakaakit ng banal na interbensyon. Hindi ka tumakas mula sa laban, nakahanay ka lamang sa oras ng langit. At ang mga lumalakad kasama ang kalangitan ay hindi kailangang patunayan ang anumang bagay sa sinuman. Panahon na ang bahala sa pagbibigay ng hustisya. Dumating na ang panahon ng hustisya. Ang kahinaan sa paningin ng tao ay talagang estratehikong lakas sa harap ng trono. Ngayon, ang mga taong kinutya ang iyong katahimikan ay masaksihan ang tunog ng kanilang pagbagsak. Dahil hindi ka natahimik dahil sa takot. Tahimik lang siya dahil binabantayan siya. At kapag ang nakaimbak ay nagpapakita ng sarili nito, walang sinuman ang makakapigil dito. Ang iyong katahimikan ay ang password para sa pagpapakita ng kautusan. Mula sa sinapupunan, ang iyong buhay ay napapalibutan na ng isang hindi nakikitang takip. Hindi ito swerte, ito ay banal na pag-ingat.
Habang ang iba ay naglalakad ng mag-isa, ang iyong paglalakbay ay sinamahan ng isang presensya na hindi nakikita, ngunit nagmamasid sa lahat. Ang isang tagapag-alaga na hindi natutulog, hindi nalilibugan, ay hindi nabigo. Siya ang nagpalaya sa iyo mula sa mga patibong na hindi mo man lang nakita. Siya ang humarang sa mga pag-atake bago pa man ito inilunsad. Marami ang nagtangkang maunawaan kung paano ka nakaligtas sa mga bagay na sumisira sa iba. Ang hindi naunawaan ng sinuman ay hindi ka nakatakas, protektado ka. Hindi dahil hindi inilunsad ang mga suntok. Ito ay na mayroong isang hadlang, isang propetikong pader sa paligid mo. At ang mga naglakas loob na tumawid dito, ay nag-ani ng mga espiritual na kahihinatnan na hindi nila alam kung saan sila nanggaling. Dahil ang sinumang humipo ng isang sagradong misyon, ay nakikipag-ugnayan sa isang sistema ng pagtatanggol sa langit. Ang tagapag-alaga na ito ay hindi naghahanap ng palakpakan, hindi lumilitaw sa mga larawan, hindi kailangang makita upang kumilos. Ito ay kumikilos sa hindi nakikita, ngunit ang epekto ay totoo. Siya ang nagpatahimik ng mga masasamang dila, nagsara ng mga pintuan na pumipigil sa iyo na sumulong, at inakay ka sa ligtas na landas kahit na ang lahat ay tila mapanganib. Hindi ka naglalakad ng mag-isa. Hindi ito naglakad. At hindi ito kailanman maglalakad. Akala mo ito ay intuisyon, ngunit ito ay direksyon. Yung mga gabing may pumipigil sa iyo na umalis, yung mga salpok na magbago ng landas, yung kapayapaan sa mga sandali ng kaguluhan. Ang lahat ng ito ay ang iyong tagapag-alaga sa trabaho. Ang pisikal na mundo ay nakikita lamang kung ano ang nakikita, ngunit ang espiritual na mundo ay tumutugon sa hindi nakikita. At ang iyong misyon ay garantisadong hindi nakikitang proteksyon. Ang proteksyong ito ay hindi sa pamamagitan ng merito, ito ay sa pamamagitan ng layunin. Pinili ka ng Diyos, pinaghiwalay ka, at iyon ang dahilan kung bakit nagtalaga siya ng isang tao upang matiyak na walang makakaalis sa iyo sa tamang landas. Kahit na nag-aalinlangan ka sa iyong sarili, hindi pinabayaan ng langit. Kahit na umalis ka na, nananatili pa rin ang pag-iingat. Ang tagapag-alaga ay hindi naroon para sa kung sino ka, kundi para sa kung sino ka. Ito ay isang walang hanggang pangako. Kung ikaw ay nakatayo pa rin ngayon, hindi lamang ito dahil sa emosyonal na puwersa. Ito ay dahil ang isang presensya ay nagpoprotekta sa iyo kapag walang ibang makakagawa. At naroon pa rin ito. Pagmamasid, paggabay, pagharang sa kasamaan bago ito makarating sa iyong kaluluwa. Huwag maliitin ang proteksyon na ito. Dahil habang nabubuhay ka sa likas na katangian, siya ay nagpapatakbo ng supernatural. Hindi ka lamang isang pangalan, ikaw ay isang espiritual na teritoryo. At sa tuwing may nagtangkang hampasin ka, hinahawakan nila ang isang bagay na nakasagrado. Ang tila tsismis lamang, paghamak, simpleng pagtataksil. Sa katunayan, ito ay nakarehistro sa makalangit na hukuman. Tungod kay antag sa nga kawaray, hustisya kontra hausa nga pinili naghihimo, hindi rin nakikita nga paghukom. At ang hatol na ito ay otomatiko, hindi ito nangangailangan ng pagdinig o pagkaantala. May mga kodigo sa espiritual na mundo na hindi kailangang maunawaan ng mga tao upang maisagawa ng Diyos. Kapag ang isang tao ay naghagis ng isang malisyosong salita sa iyong buhay, maaari itong umalingaw-ngaw ng ilang sandali, ngunit bago ito makahanap ng isang tahanan, naharap na ito sa mas malalaking kautusan. Ang langit ay may mga protokol. At kapag ikaw ay bahagi ng plano, mayroong isang legal na kalasag na sumasaklaw sa iyo, hindi nakikita, ngunit aktibo. Marami ang hindi nakakaintindi kung bakit biglang nagkakamali ang lahat para sa mga taong nagtangkang saktan ka. Akala nila nagkataon lang karma, swerte. Ngunit ang katotohanan ay nasa ilalim ka ng isang sagradong misyon. At sa misyon na ito, ang isa ay hindi nakikipag-ugnay sa kaparusahan. Ang makalangit na paghatol ay hindi maingay, ngunit ito ay matuwid. Dumating ito sa tamang panahon. At ito ay may kasamang timbang. Iyon ang dahilan kung bakit maaari kang maglakad ng mapayapa. Hindi mo na kailangang maghiganti, magpaliwanag o sumigaw ng iyong sakit. Ang hustisya ay gumagalaw na sa likod ng mga eksena. Hindi kinalimutan ng Diyos ang ginawa nila sa iyo. Bagamat walang nakakita sa ginawa nila sa iyo, gayon din naman ang ginawa ng kalangitan. At siyang nakakakita mula sa itaas ay humahatol ng matuwid. Walang makakataka sa kanyang tingin. Napapansin mo na ba na may mga taong nawawala sa buhay mo matapos kanilang salakayin? Hindi ito nagkataon. Ito ay intervention. Inaalis ng Diyos ang mga nagbabanta sa iyo sa landas, kahit na hindi mo ito nalalaman.
Masyadong malaki ang misyon mo para maabala ng maliliit na tao. At kapag sinubukan ng isang tao, ang langit ay tumutugon kaagad. Ang tila isa pang pagkabigo ay talagang nag-trigger ng reaksyon mula sa itaas. Masyado kang maingat para maglakad ng walang proteksyon. Ang bawat palaso na itinapon sa iyo ay nagiging katibayan laban sa taong naghagis nito. Dahil hindi ka naglalakad ng mag-isa, naglalakad ka sa ilalim ng takip. At ang bawat kawalang katarungan laban sa saklaw na ito ay nagiging isang paghatol. Akala nila ito ay isa pang pagpuna, isa pang kasinungalingan, isang beses na lamang na ibinabagsak ka. Tumawa sila, pinagtatawanan, manipulahin. Ngunit binaliwala nila ang isang espiritual na katotohanan, may mga teritoryo na itinalagal, at may mga tao na nagdadala ng tatak ng hindi mahawakan. At isa ka sa mga taong iyon. Sino man ang humipo sa iyo ay humihipo sa kung ano ang sa Diyos. At ang katapangan na ito ay may presyo. Ang problema ay akala nila mahina ka. Na dahil hindi siya nag-react, wala siyang proteksyon. Na dahil hindi siya sumigaw, wala siyang depensa. Akala nila ay kontrolado nila ang salaysay, ngunit hinuhukay lang nila ang kanilang sariling pagkahulog. An ira sayo pa mo an paglilito han imo pagkamapainubsanon hawaray espiritual na suporta. Ngunit may tahimik na paghatol na nagpapabigat sa mga taong humipo sa hinirang. Nakita mo na ang mga taong tila hindi matatalo ay nagsimulang bumagsak ng hindi maipaliwanag. Kalusugan, negosyo, relasyon. Nagsimulang gumuho ang lahat. At walang nakakaunawa kung bakit. Ngunit alam ng langit. Sapagkat hinawakan nila ang sagrado. Ang pagpindot sa isang pinili ay pag-activate ng pangungusap mismo. At ang tila kanilang tagumpay ay simula pa lamang ng wakas. Hindi na kailangan ng Diyos na mag-aral ng mga iskandalo para makamit ang hustisya. Iniiwasan lamang niya ang kamay ng kaligtasan mula sa mga nagsisibangon laban sa kanyang pinahiran ng langis. At kapag nangyari iyon, tiyak na ang pagbaba. Ang pagkahulog ay hindi dumating na may fanfare, ito ay may katumpakan. Dumarating ito ng may katahimikan. At kapag napagtanto nila ito, napapalibutan na sila ng mga kahihinatnan na hindi nila mapipigilan. Hindi mo na kailangang maghiganti dahil nangyayari na ito. Ngunit sa isang malinis na paraan. Banal. Espiritual. Walang iskandalo, walang dumi, walang sigaw. Ang katuwiran ng langit ay hindi katulad ng katuwiran ng mga tao. Hindi kailangang maging theatrical para maging nakamamatay. Totoo nga. At nakikita ito ng pinili na nakatayo nang hindi nadudumihan ang kanyang mga kamay, nagtitiwala lang. Hinawakan nila ang hindi mahawakan sa pag-aakalang nanalo sila. Ngunit hinawakan nila ang isang bagay na may may-ari. At kapag nag-abala ka sa kung ano ang sa Diyos, ang sagot ay hindi dumating sa mga salita, ito ay may mga kahihinatnan. At ang mga kahihinatnan na ito ay nagsisimula ng bumagsak. Kailangan mo lang magmasid. Kasi may mga labanan na hindi mo ipinaglalaban. Panoorin mo na lang na matupad ang hustisya. Hindi ang iyong lakas ang ginagarantiyahan ang iyong proteksyon, ito ay ang misyon na iyong dinadala. May espiritual na kalasag sa paligid ng mga tinawag sa isang bagay na mas dakila. Isang saklaw na hindi maaaring labagin ng inggit, chismis o nakabalat kayo na pag-atake. Hindi sinasadya ng Diyos ang iyong buhay. Pinoprotektahan ka nito dahil ang dala mo ay bihirang, mahalaga at walang hanggan. Ito ay isang makalangit na kautusan. Sinubukan ka ng kaaway na pigilan ka sa maraming paraan. Sinubukan niyang gamitin ang mga taong malapit sa kanya, mga relasyon, mga panloob na krisis, mga panlabas na pag-atake. Ngunit hindi niya magawa. Sapagkat may isang kautusan sa langit na nagsasabing, ang sinumang humipo sa isang ito ay haharap sa aking kamay. At ang batas na ito ay hindi masira. Hindi maikakaila. Walang humpay. Sino man ang sumusubok na sirain ang iyong misyon, sa huli ay bumangga sa Diyos mismo. Kaya naman maraming pintuan ang sarado sa mga gustong makita kang bumagsak. Ito ang dahilan kung bakit nasira ang ilang alyansa bago pa man sila magsimula. Ito ay proteksyon, hindi pagkawala. Kinansela ng Diyos ang tila mabuti sa iyong paningin dahil alam niya na ito ay isang patibong laban sa iyong misyon. Pinoprotektahan ka niya kahit sa mga pagpipilian na gusto mong gawin, ngunit sisirain ka niyan. Mas maingat ka kaysa sa iniisip mo. May mga desisyon na hindi man lang dumating sa iyo dahil hinarang ito ng langit. Mga taong nawala sa buhay mo dahil hindi nila kayang tiisin ang bigat ng darating. Mga sitwasyon na tila nagkamali, ngunit sa katunayan ay tahimik na nagtrabaho.
Dahil ang nasa iyo ay isang layunin na hindi maaaring kontaminado. At kapag sinubukan ng isang tao na salakayin ang espiritual na teritoryo na ito, hindi sila nakakakita ng mga butas. Dahil tinatakan na ng langit ang iyong kasaysayan sa isang salita, untouchable. At lahat ng bagay na nagtatangkang lumabag sa kautusang ito ay tinatanggihan ng espiritual na dalas ng iyong panawagan. Hindi kailangang magpaliwanag ang Diyos, kumikilos lamang siya. Pinoprotektahan ito ng walang fanfare, ngunit may katumpakan. Ang misyon na ito na inyong ginagampanan ay hindi lamang isang tungkulin, ito ay isang espiritual na pangungusap laban sa lahat ng mali, mababaw, at marumi. Iyon ang dahilan kung bakit ka nababagabag ng husto. Iyon ang dahilan kung bakit sinusubukan nilang sabotahe ka. Ngunit gaano man kahirap ang kanilang pagsisikap, walang kalabang puwersa na makakasira sa nakabaluti sa kalangitan. At kung ito ay nabuklod doon, walang sinuman ang nag-aalis nito dito. Hindi nagkataon lang na ang nakita mong gumuho sa buhay ng mga taong umatake sa iyo. Ito ay isang kahinatnan. Ang pagbagsak ay hindi sinasadya, ito ay isang sagot. Tungod kay may, ada diri nakikita nga linya nga naghihiwalayhan magtadong tikang hamagraot, mankon an usang at tumawid hito nga linya basi saktan an pinili, may naigin, uswag halangit. Hindi ito sumpa. Ito ay otomatikong espiritual na katarungan. Ito ay ang pag-aani ng mga binhi na itinanim laban sa mga hindi mahawakan. Akala nila kaya nilang ipagpatuloy ang buhay mo at makatakas dito. Na ang kasamaan na ipinapakita nila laban sa iyo ay hindi mapapansin. Ngunit nakalimutan nila na hindi ka naglalakad ng mag-isa. Na ang iyong proteksyon ay mas matanda kaysa sa iyong sakit. Ang tila magaan sa kanila ay naging bigat ng tumama ito sa pader ng iyong banal na takip. Ngayon, kahit hindi nila ito naiintindihan, naramdaman nila ang epekto ng pagkakamali. Nakita mo na ang mga sirang alyansa, ang mga plano ay gumuho, ang mga landas na nakaharang sa mga landas. At marami ang nagtataka, bakit? Ngunit alam mo, ito ay ang pagmumuni-muni ng kung ano ang inihagis nila sa iyo, bumabalik ng may puwersa. Hindi kailangan ng Diyos na itaas ka sa publiko upang ipakita kung sino ka. Pinayagan lang niya ang kanilang buhay na sumigaw kung ano ang sinubukan nilang gawin sa iyo at nabigo. Ang proteksyon na sumasaklaw sa iyo ay aktibo, hindi pasibo. Hindi lamang ito tumutugon kapag nagdarasal ka, tumutugon ito kapag may naninindigan laban sa iyong kapalaran. Maaari kang matulog, umiiyak o kahit na mahulog. Sa kabila nito, nananatiling alerto ang kalangitan. Sapagkat ang tumatakip sa iyo ay isang buhay na pangako, isang kalasag ng propesya, isang kasunduan sa pagitan ng iyong misyon at ng trono ng Diyos. Habang sila ay nagbalak sa likas na katangian, ang iyong pagtatanggol ay kumilos sa supernatural. Iyon ang dahilan kung bakit hindi umunlad ang kudeta. Iyon ang dahilan kung bakit nawalan ng lakas ang mga salita laban sa iyo. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga bitag ay bumaling laban sa mga naglagay ng mga ito. Ang iyong proteksyon ay parang apoy sa paligid. At sinuman ang magtangkang tumawid sa apoy na ito, ay susunugin sa kanyang sariling layunin. Hindi mo kailangang bigyang katwiran ng iyong sarili. Hindi niya kailangang patunayan ang anumang bagay. Kusang dumating ang sagot. At patuloy itong darating. Dahil ang kanilang pagbagsak ay hindi ninyo ginagawa, ito ay reaksyon ng langit. Sinuman ang sumusubok na maabot ang isang hinirang, ay nag-udyok ng di nakikitang paggalaw ng isang Diyos na hindi nabigo. At ang kilusang ito ay isinasagawa na. Tahimik ngunit hindi mapigilan. May mga taong umalis ng walang paliwanag. Ang mga pagkakataon na tila perpekto ay nawala lamang. Nagsara ang mga pintuan sa eksaktong sandali na akala mo ay magsisimulang dumaloy ang lahat. Ngunit hindi ito pagkakataon, ito ay proteksyon. Ang iyong layunin ay nagdadala ng dalas na otomatikong tinatanggihan ang hindi tumutugma sa iyong misyon. Ito ay espiritual. Ito ay pumipili. Ito ay totoo. Hindi ka tinanggihan. Ang nangyari ay isang sagradong paghihiwalay. Kapag may isang bagay o isang tao na nagbabanta sa kadalisayan ng iyong paglalakbay na mamagitan ng langit. Sa katunayan, ang tila pagkawala ay detoxification. Dahil ang iyong misyon ay hindi makatiis na halo-halong may mga kaduda-dudang intensyon, sa hindi matatag na mga alyansa, sa mga kontaminadong kapaligiran. Ang iyong kakanyahan ay nagtataboy sa kung ano ang nagsisikap na sirain ito. Kahit masakit ang puso, nakaramdam ng ginhawa ang diwa. Sa totoo lang, alam mo may mali wala sa kabuluhan.
At kapag nangyari yon, hindi ka pinipilit ng Diyos na dalhin ang mas mabigat kaysa sa nakakatulong. Inaalis niya ito. Nililinis niya ito. Hinaharang niya. Kaya naman napakaraming landas na tila tama ang bumagsak bago pa man ito mangyari. Sabi nga ng langit, hindi ka naman ganyan. Mayroon kang isang misyon na nangangailangan ng isang malinis na kapaligiran. Kabilang dito ang mga relasyon, ideya, proyekto, salita, at maging damdamin. Iyon ang dahilan kung bakit pinaghiwalay ka ng Diyos. Kaya naman hindi ka magkasya sa anumang grupo, kahit saan, sa anumang panukala. Ang iyong espiritu ay nakaprogram na upang mag-vibrate sa ibang antas. At ano ang hindi umabot sa dalas na ito ay bumabagsak ng mag-isa. Ang banal na pagtanggi na ito ay banayad ngunit matatag. Sabi nga ng espiritu, wala dito. At kahit nahihirapan ang iyong isip na maunawaan, ang iyong espiritu ay sumusunod na. Ito ang pagkakahanay. Iyon ay kapag ang layunin ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa pagnanasa. Iyon ay kapag ang tawag ay mas mabigat kaysa sa pangangailangan. At doon mo natutunan, ang pag-iisa na pinamamahalaan ng Diyos ay mas ligtas kaysa sa maling kumpanya. Kaya huwag kang maawa sa mga umalis. Ang kawalan ng ilan ay ang sigaw mula sa langit na nagsasabing, kayo ay iniingatan. At ang mga nag-iingat, nababagabag. Dahil ang iyong dalas ay tumutulig sa kung ano ang mali, itinataboy kung ano ang marumi at pinahihintulutan ang mababaw. Ang natitira ay na-filter. Ang natitira ay kinakailangan. Dahil ang iyong misyon ay nangangailangan ng paglilinis. Lagi. Napapansin mo na ba kung paano tahimik na nawala ang ilang taong nanakit sa iyo? Walang iskandalo, walang paliwanag, walang madla. Nawala lang sila. At ang tila pagkalimot ay talagang espiritual na pagpapatupad. Ang hustisya ng Diyos ay hindi nangangailangan ng pansin upang maging malupit. Ito ay kumikilos ng lihim, ngunit ang mga epekto nito ay hindi maibabalik pa. Nakamamatay. At tumpak. Habang umiiyak ka, gumagalaw na ang kalangitan. Habang sinusubukan mong maunawaan kung bakit, sinasagot na ng langit kung paano. Kundi diri pariho hantawanon nga hustisya, an hustisyahan Diyos diri naghihimo. Sumusunod lang ito. Kapag pinili ng Diyos na kumilos, hindi niya kailangan ng panonood, katahimikan lamang. At sa katahimikan ay isinusulat niya ang pinakamaimpluwensyang mga sagot. Kung sino man ang nasaktan sa iyo ay akala mo ay makakalabas ka ng walang pinsala dahil walang sigaw, walang komprontasyon, walang pagkakalantad sa publiko. Ngunit hindi nila alam na nilitis sila sa pinakamataas na hukuman. At kapag ang hatol ay itinakda sa langit, walang abogado sa lupa na maaaring bawiin ito. Ito ay isang malinis na hustisya. Banal. Ngunit talagang nakamamatay para sa mga taong nakahawak sa sagrado. Hindi mo kailangang maghintay para sa pagbagsak ng sinuman upang makaramdam ng katwiran. Ang Diyos na ang bahala sa kanya. At ginagawa niya ito sa paraang pinoprotektahan ang iyong integridad at iginagalang pa rin ang iyong espiritu. Dahil ang mga napili ay hindi kailangang marumi ang kanilang mga kamay para makita ang hustisya. Kailangan mo lamang manatili sa lugar ng pananampalataya, panalangin at pagtitiwala. Ang natitira. Ginagawa ng Diyos. Ang nangyayari ngayon sa buhay ng mga taong nanakit sa iyo ay hindi nagkataon. Ito ay isang kahihinatnan. At ito ay dumating ng walang fanfare, ngunit ito ay dumating na may katumpakan. Hindi ito pagkawasak sa pamamagitan ng puot, ito ay katarungan sa pamamagitan ng kabanalan. Dahil hindi ipinagtatanggol ng Diyos ang ego, ipinagtatanggol niya ang layunin. At sinumang bumangon laban sa makalangit na panukala ay nag-udyok sa isang Diyos na hindi natalo sa pakikipagbaka. Magpatuloy sa paglalakad. Huwag tumingin sa likod. Inilabas na ang hustisya. At ito ay inilalapat kung saan hindi mo man lang maisip. Hindi mo na kailangang itaas ang iyong boses, nang hindi mo kailangang ipaliwanag ang anumang bagay sa sinuman. Ang hustisya na nagmumula sa itaas ay hindi kailangang makita upang matakot. Nangyayari lang ito. At walang sinuman ang makakapigil nito. Hindi ka lamang isang tao na may tadhana, ikaw ay isang kautusan na naglalakad sa mundo. Isang pahayag mula sa langit sa anyo ng mga tao. Ang iyong pag-iral ay nababagabag sa iyo hindi dahil sa kung sino ka, kundi dahil sa kung ano ang dinadala mo. Mayroong isang misyon tungkol sa iyong buhay na isinulat ng maaga, tinatakan ng Diyos, at walang sinuman ang maaaring magpawalang bisa nito. Iyon ang dahilan kung bakit ang pag-atake laban sa iyo ay palagi.
Ngunit wala ni isa man sa kanila ang umunlad. Ang iyong presensya ay isang kasagutan na. Ang iyong paghinga ay resistensya na. Ang bawat hakbang mo ay umaalingaw sa espiritual na mundo bilang isang pang-aapi laban sa kadiliman. Hindi ka lamang nakaligtas, nagpapakita ka ng walang hanggang salita. At ang salitang iyan ay hindi ka panipaniwala. Sapagkat ang Diyos mismo ang nagsabi nito. Walang bibig ng tao ang maaaring bawiin ito. Walang impyerno na pumipigil sa pagtupad nito. Iyon ang dahilan kung bakit napakaraming bumangon laban sa iyo. Hindi ito laban sa kanyang imahe, ito ay laban sa kanyang misyon. Nakakatakot ang buhay mo dahil may bigat ito, may kaluwalhatian, may pangako. Inaabala mo ang mga taong komportable sa espiritual na katamtaman lamang. Sinisira mo ang mga taong nabubuhay sa pamamagitan ng hitsura. Kumakatawan ka sa isang mula sa Diyos kung saan marami ang nais na marinig ang isang hindi. Hindi ka mahina. Ito ay sagrado. At sinuman ang magtangkang hawakan ka nang walang pahintulot ng Diyos ay magdurusa sa mga kahihinatnan. Hindi dahil lumalaban ka, kundi dahil sa reaksyon ng langit. Nagdadala ka ng isang kasunduan, isang selyo, isang takip na kasama kahit ang iyong mga katahimikan. At kapag pumasok ka sa isang kapaligiran, kinikilala ng espiritual na mundo, may isang taong nagdadala ng tungkulin. Sa makatuwid, hindi lahat ng tao ay maaaring tumayo sa iyong presensya. Dahil ang iyong pag-iral ay tumutulig sa kung ano ang hindi totoo. Ang iyong pananampalataya ay humaharap sa conformism. Ang iyong liwanag ay naglalantad ng mga anino. At kahit na hindi nagsasalita ng isang salita, nagdedeklara ka ng digmaan laban sa lahat ng mababaw, marumi at nakabalatayo. Ikaw ay isang naglalakad na kautusan. At ang mga kautusan ay hindi humihingi ng pahintulot, ang mga ito ay natutupad. Huwag nang mga limbasog na magkasya sa mga lugar na nagsasalikway sa pagpapahid na iyong dinadala. Ang iyong misyon ay hindi nangangailangan ng isang madla, kailangan ito ng pagkakahanay. At kapag naunawaan mo yon, nagsisimula kang maglakad ng mas matatag. Na may higit na katahimikan. Ngunit may higit na otoridad din tungod kayan pinili diri nabubuhi basi mapalipay, nabubuhi hiya basi matuman. Sinubukan nila ang lahat para pigilan ka. Ginamit nila ang mga salita, manipulasyon, pagtanggi, inggit at kahit malupit na katahimikan. Ngunit ang hindi naunawaan ng sinuman ay ang mga lumalakad sa linya ng kalangitan ay hindi nangangailangan ng pagsang-ayon ng tao. Kapag lumakad ka sa bilis ng Diyos, walang bitag na nahuli. Walang akusasyon ang nagtagumpay. Walang plano ng kaaway ang umuunlad. Ang pagkakahanay ay ginagawang hindi ka mapipigilan. Lumakad ka sa mga disyerto, nagtiis ng mga panggigipit, nagtiis ng maraming digmaan ng tahimik. Ngunit hindi ito naligaw ng landas. Galit na galit ito sa mga taong gustong makita ang iyong pagkahulog. Dahil kung ano ang gumagalaw sa iyo ay hindi katanyagan o pagtanggap, ito ay layunin. Patuloy kang naglalakad kahit wala kang lakas. Dahil alam mo na may mas malaking bagay na nagtutulak sa iyo. Isang bagay na hindi maipaliwanag. Nararamdaman mo lang ito. Sumunod ka lang. Ang bawat pagtatangka na sirain ka ay nagpapalakas lamang sa iyo. Ang bawat pagtataksil ay naging momentum. Ang bawat pagkatalo ay nagbigay daan para sa isang bagay na mas mahusay. Ang tila katapusan ay ang kalangitan lamang ang nagreposisyon sa iyo sa isang bagay na mas dakila. Hindi ito parusa, ito ay pagsasanay. Hindi ka nakalimutan, nakatago ka. At ngayon, inihayag ito sa tamang panahon. Ang iyong tahimik na paglaki ay nalilito sa mga taong nanonood sa iyo na inaasahan ang iyong pagkahulog. Handa na sila para sa paggising, ngunit inihanda ng Diyos ang koronasyon. At lahat ng sinubukan nilang burahin sa iyo, ngayon ay mas nagniningning. Sapagkat kapag nagpasya ang Diyos na itaas ang isang tao, walang puwersa sa lupa o sa impyerno na makakapigil dito. Hindi. Nakarating ka rito hindi sa pamamagitan ng puwersa ng tao, kundi sa pamamagitan ng banal na pag-asa. At iyon ang lihim. Inihanay mo ang iyong sarili sa kalangitan, kahit na ang lahat ng bagay sa paligid mo ay sumisigaw na sumuko. At ngayon, inilalabas sa inyo ng langit ang pinipigilan dahil sa panahon, hindi dahil sa kawalang karapat-dapat. Sapagkat ang naghihintay na may katapatan ay tumatanggap ng kaluwalhatian. Kayo ay buhay na patunay na ang mga lumalakad na kasama ng Diyos ay hindi lamang lumalaban, sila ay nananalo. Ang mga taong ginagabayan ng langit ay maaaring dumudugo, ngunit hindi sila mamamatay bago ang pangako. Ang kasunduan sa iyong buhay ay buo.
At walang sinuman ang maaaring mag-alis ng kung ano ang nabuklod na sa itaas. Ang pinili ay nananatili. Lagi. Tanong ko lang po, ilang beses na po ba kayong nag-aaway dahil masyado na po kayong nag-aaway? Ilang beses mo na bang inisip na ikaw ay pinarusahan, samantalang sa katunayan ikaw ay protektado? Marahil ay hindi mo naintindihan kung bakit napakaraming labanan, napakaraming pagtanggi, napakaraming digmaan hanggang ngayon. Ngayon, nagsisimula nang magkaroon ng kahulugan ang lahat. Ang naririnig mo dito ay hindi lamang isang video. Ito ay isang banal na paalala. Isang espiritual na paggising. Isang direktang kumpirmasyon na ang iyong misyon ay totoo at na mayroong isang buong kalangitan na kasangkot sa pagpapanatili sa iyo na nakatayo. Ngunit ang paghahayag na ito ay humihingi ng isang bagay mula sa iyo, pagpuposisyon, pagkakahanay, katatagan. Dahil hindi sapat na malaman na ikaw ay pinili, kailangan mong mamuhay bilang gayon. Handa ka bang magtiwala kahit hindi mo naiintindihan? Upang sundin kahit na ikaw ay nag-iisa? Magpatuloy ka ba kahit walang maniniwala sa iyo? Tinawag ka ng langit sa mas malalim na antas ng pagsuko. At ang tanong na natitira ay, titigil ka ba dahil sa ingay ng mga kaaway, o susulong ka dahil sa bulong ng Diyos? Tandaan, ang iyong buhay ay hindi nagkataon. Ito ay isang kautusan. Hindi ka nagkataon na nakarating dito. Ang Espiritu ang nagdala sa iyo. Kaya huwag umalis dito sa parehong paraan. Hayaang i-activate ng salitang iyon ang isang bagay sa loob mo. Mag-react. Manalangin. I-reposition ang iyong sarili. Sapagkat may langit na nanonood ng iyong sagot. Lumipas na ang panahon ng pananahimik. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyo, mag-subscribe sa channel ngayon, i-activate ang kampanilya, at ibahagi ito sa isang taong kailangang marinig din ito. Isulat dito sa mga komento, nagdadala ako ng isang hindi mahawakan na kautusan, nais kong malaman na kasama mo kami sa paglalakbay na ito. Naway palakasin ka ng salitang ito, ihanay ka at itulak ka sa susunod na antas. Ikaw ay ligtas. Kayo ang napili. At ang langit ay nag-utos na, walang sinuman ang humipo ng sagrado nang hindi nahaharap sa mga kahihinatnan nito. Bumalik sa video na ito sa tuwing kailangan mong ipaalala sa iyong sarili kung sino ka, at kung sino ang nasa iyong likod. Naway ang salitang ito ay patuloy na umalingaw sa iyong espiritu, hanggang sa ang lahat ng bagay sa paligid mo ay nakahanay sa kung ano ang inihula tungkol sa iyo. See you sa susunod na video. Naway pagpalain ka ng Diyos ng makapangyarihan.